Good morning, everyone. Today's video is klaruhin ko lang po ang lahat. Ayan. Dahil medyo complicated, um, ito, ang hirap kasi i-explain. So, ayoko sana mamili sa dalawa. About for God's perfect timing is kung bakit nandito po ako sa church naglilingkod. Dahil nga po, noon pa man, 2006, choir na po ako dito sa BF Phase 3. So, alam ko naman din po yung mga ginagawa sa simbahan, obligasyon, and then, ayun nga po, syempre, nag-college ako, nagtrabaho, kaya kung bakit ako nawala din sa pagka-choir noong naging busy. And then, nung nagka-asawa ko, naging housewife ako. Tapos, sumali ako sa Soldiers of Christ, pagbaba ng Mama Mary. Dahil din naman sa kanila, dahil din sa Soldiers of Christ, kung bakit naging strong ako at nabuhay kami ng aking anak. Kasi nga, pinagpapasa Diyos ko lahat na sana mabuhay kami ng anak ko. Ayun. Dito naman, 2024, ipinangako ko kasi kay God na buhayin mo lang po kami ng aking anak. Maglilingkod po ako sa inyo. So may pinangako po kasi ako noon kay Jesus na ngayon ko lang matutupad. Ika nga, sa tamang panahon, tamang oras, kung kailan itatalaga ka. So, ang nangyari po kasi is, bukas, Sabado, April 13, birthday pa mismo ng aking mami, and then may swimming ang mga co-parents. So, ayun guys, meron ding misa sa simbahan. Piyesta kasi, piyesta ng simbahan namin dito. Siyempre, ako bilang isang nagka-choir na din sa simbahan at pinagkaloob nga ako ni Jesus na tinanggap ako din ng buo doon. Ayoko mamili, ayoko talaga. Sa totoo, may pangyayari talagang ganito na kailangan mo nang pumili kung sino yung nararapat para sa buhay natin. So, ang hirap talaga, pero napagdesisyonan ko na ngayon na sino ba talaga ang nararapat sa buhay ko. So, ayun guys, na ang nararapat sa buhay ko ay si Jesus. Sorry guys, wag kayo sana ma-offend sa akin, yung mga na-block ko sa Facebook or yung na-unfriend ko. Wag kayo sana ma-offend sa akin, pero parang may mali. May mali kasi, kung kaibigan nyo ko, maiintindihan nyo ko about dito sa paglilingkod ni Jesus. Mabigat para sa akin para i-let go sila. Mali naman na kasi na didiktahan ako kung para kanino ako. So,
Eto guys, pinili ko si God. Magmimisa ako bukas. Hindi ko pinili mag-swimming dahil ayoko sa, hindi ko naman sa sinasaktan sila, sasaktan sila. Hindi ko naman sasaktan sila. Pero may obligasyon talaga akong kailangan kong tuparin sa, at may ipinangako ako na dapat ko sundin. Ito, ang pangako na yun na hindi mababali dahil buhay ng bata at buhay ko yung nakasalalay noon at pinagdasal ko kay Jesus na buhayin mo lang po kami ng aking anak na si Hope Paul. Pangako ko na maglilingkod po ako sa inyo. So ayan yung pinaka-inner peace na pangako ko kay God. Hindi ko naman po mararating ang pagka-choir kung hindi rin dahil kay God. Ito na po talaga yung tamang timing ko. 2024 para kay God. So, ang hirap din na sabihan ka na kung hindi ka sasama sa swimming, hindi na kita magiging kaibigan. So, parang, oo, masakit para sa akin. Pero, napaisip din ako na, totoo ba kitang kaibigan na parang inilalayo mo ko sa Panginoong Diyos na naandun na ako. Dapat naiintindihan nila ako. Masakit para sa akin yun na marinig ko yun na papapiliin ako na sa paglilingkod kay God o sa swimming na yon dahil sa mga kaibigan. Diba sobrang hirap pero nag-decide ako na ang pipiliin ko is si God talaga. Tsaka medyo nasaktan din ako dun sa isa na nagsabi na ayun nga na volunteer ka lang naman dyan. Hindi naman kailangan na lagi ka nandyan sa simbahan. So, hindi nila kasi alam yung ano, pag member ka dyan sa simbahan, hindi lang din naman ako choir dyan. So, pag may misa, fiesta, mga gawain sa simbahan, nandun din kami. Katulad ng pagbaba ng Mama Mary, nandun din ako. Kailangan nandun din ako. Ang sabi ng iba is, hindi naman kailangan na lagi ka nandyan eh. So, parang, napapaisip tuloy ako na, ano ba yun? Ano ba talaga yung dapat piliin ko? Parang ano tuloy yung utak ko na nagdadalawang isip. Pero ang nasa puso ko talaga, faith ko, kay God. Kay God pa din. So, bakit ko ipagpapalit si God sa ibang tao kung mismo si God, siya ang bumuhay sa akin at sa anak ko? Ayan, ang dami kong kaibigan, so kahit mawalan ako, okay lang. Kahit mawalan ako ng kaibigan, okay lang. At least, ang pinakamahalaga ngayon sa akin, si God. Yung faith ko. Kung sino yung nauunawaan ako, kung sino yung talaga nandyan para sa akin. Yun yung talagang kaibigan ako. Yun. Kasi, hindi ko rin naman ini-expect na this year, this month, ako magiging member. Si God talaga ang mismong nagparating sa akin na ika nga sabi, may tamang panahon, may tamang timing, oras, kung para kanino ka.
Di ba? Kaya nga, totoo rin yung mga sinasabi sa Bible, di ba? Kaya, hindi naman ako sa maka-Diyos, ha? Ang akin lang is, naniniwala akong may Jesus. Bakit ka mo? 50-50 ako nung sanggol ako. May sakit ako sa baga. Pero tingnan mo, nabuhay pa rin ako. Ilang beses akong nasa ospital. Kung tutuusin nga, elementary, high school, college, lagi ang tambayan ko, lagi ang lugar ko, lagi yung tahanan ko, ospital. Bakit kamo? Oxygen yung lagi kong pinupuntahan doon. So, syempre, magtataka ka naman kung bakit andito ka pa rin, nabuhay ka pa rin. So, ayun. Magtataka ka talaga kung bakit nandito ka pa rin sa mundo, nabuhay pa rin. It means, may kailangan kang gawin dito sa mundong to. Diba? At tulad niyan, ang aking naging ex is 30. Bakit hindi nga ba ako tumatagal sa relationship noon? Kasi nga, ako mismo yung nakikipag-break. Ako mismo yung nakikipag-break. Kung ayoko talaga, pangit ang ugali, hindi maganda. May bumubulong din naman sa akin na huwag na kayong tumagal. Kasi hindi worth it. May ibang babae. Ganyan. Hanggang sa na babalitaan ko ng may ibang babae. Pero actual, nakikita ko rin naman kung bakit ako mismo nakikipag-break. Ganyan ako noon. At saka, yung pinakang huling naging ex ko, trauma talaga ako. Ayun, ito. Doon talaga sa pinakang huling ex ko, nag-50-50 ako noon. Dahil dun sa magulang niya, ayaw sa akin. Dahil dun sa magulang niya, ayaw sa akin. Until now, mabigat pa rin yung pakaramdam ko doon. Kaya nga, nagpapasa Diyos ko, di ba? Kasi nag-50-50, nag-agaw buhay ako noon that time. Inatake ako kasi pilit na pinaghihiwalay kami ng magulang niya, ng ex ko ha. Kaya noon, doon ko na-realize yung nag-blackout na ako, wala na akong hinga. Kasi pinapump na ako nung gano'n ng kapatid ko. Yan, testigo yung kapatid ko tsaka mami ko sa mga pangyayari. Kasi sinugod ako dito nung magulang ng ex ko para lang maghiwalay kami. So, no formal breakup kami, basta pinaghiwalay lang kami nung magulang niya. So, ayan, pinampa ko ng kapatid. Blackout na talaga ako nung dati, wala na akong hinga. So, merong dito sa harapan ko, merong liwanag. Parang yun talaga yung nakunak po, ano yung nakikita nyo o napapanood nyo. Totoo yun. Yung halimbawa, kaluluwa mo, nasa harapan mo, harapan ng katawan mo. Tapos may makikita kang liwanag doon na, ano kaya to? Ganon. Yung kahit pala kaluluwa ka, mapapaisip ka. Pero pag yung nakahiwalay ka sa katawan mo, parang may isip ka pa rin eh. Pero ang sinabi sa akin, ang binulong sa akin, anak, kailangan mo bumalik sa katawan mo. May mas bibigay ako sa'yo na may magmamahal sa'yo ng totoo at bubuo ka ng isang pamilya na gustong-gusto mo na maging masaya. Pero bago yan, gusto kong bumalik ka muna sa katawan mo. At alam ko anak na nararapat ka
kung bakit lagi kang hinahadya sa simbahan, kung bakit ikaw yung lagi nandyan, kahit anong born again man yan, or katoliko man yan, kung bakit ka lagi nahahadya sa mga simbahan na iba't iba. Doon mo malalaman kung para kanino ka. At may gagampanan ka pa dito sa lupa. Yan, yun yung narinig ko nun. Nung narinig ko nun, tapos syempre medyo madiin na yung pagpam sa akin nung kapatid ko. Yung ganun na yun dito sa dibdib ko. Doon nagising na ako. So, pagpasok ng kaluluwa ko sa katawan ko, yung feeling niya, hala, totoo ba yun? May narinig kasi ako eh. So, habang tumatagal, ayan, hindi ko naman din na-expect yun sa asawa ko. Ayan. Ang dami ko rin pagsubok na pagdaanan sa asawa ko, pero yung faith ko talaga, yung faith kay God, nandun pa rin. Hindi pa rin nawawala. So, ang ano ko is, God is good. Tinadya na ako ng Panginoong Jesus sa mabubuting tao. Halos talaga before, puro toxic eh. Kung bakit ngayon inilalayo ako ni God sa hindi mabuting tao, it means, yun yung ihahad lang ako na, andito na ako eh, paparating na ako kay God eh. Diba? So, parang hinahatak akong ganun, kinokontrol akong ganun na, huwag ka dyan, dito ka, sasama ka sa amin. Sigad naman, hindi anak. Paniwalaan mo kung ano nasa puso mo. Paniwalaan mo kung ano yung faith mo. Diba? Ano naglalaban yung ganyan? Yun sa puso. Puso at utak naglalaban. So, ngayon, ang mas pinili ko talaga si God. Magmimisa ako bukas. At ano ko ng misa. So, ayan. Nagpapasalamat din ako sa aking mister na pinayagan ako sa ganitong paglilingkod. Dahil, alam naman niya, katoliko ako eh. Kasi yung asawa ko born again. Pero, thank you dahil pinayagan ako ng mister ko na maging member sa Katoliko. Hindi naman sa volunteer or what. Bago naman talaga ako mag-start mag-choir dito. Nagbaba kami ng Mama Mary, sumali ako ng posisyon. Hindi basta-basta ako yung volunteer agad. Hindi ganun. Ang dami ko muna napagdaanan, ang dami ko muna pagsikapan nito bago ko marating yung choir. Parang lesson yun para sa akin. Siyempre, ang tagal ko na rin hindi naging choir, diba? So parang mga ngapa-ngapa pa ako. Pero God is good, alam mo kung bakit? Ang dami ko rin natutunan sa buhay, ayan. Kung hindi ako sumali sa pagbaba ng Mama Mary, prosesyon, ano pa yung malalaman ko about sa simbahan, di ba? Kung nag-choir agad ako, at least kahit paano, yung unang-unang nasalihan ko sa pagbaba ng Mama Mary, goods yun, okay yun. Para kahit paano, marami pa akong matutunan, hindi lang sa loob ng simbahan, sa labas din at iba't ibang tao na makakasalamuha. Diba? So, thanks God na magaan talaga pakiramdam ko na si God yung pinili ko kaysa sa ibang tao. Okay lang mawalan ako ng kaibigan, okay lang kahit lahat yun ma-erase. Alam mo, pinaka-importante sa akin, si God. Wala naman ibang tutulong sa akin eh. Kasi lalo na, kapag kapos ako sa pera, walang ibang, hindi ako humihingi ng tulong sa ibang tao. Lagi ako nagpe-pray, sabi ko, God, ikaw na pong bahala, kapos po kami. Dahil din kay God,
surprise! Hindi ko aakalain na siksik-liklik pa pala yung bibigay sa akin. Hindi ko ni-expect yun. Basta nagpe-pray lang talaga ako kung bakit yung puso ko magaan kay God. Kasi noon hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapabayaan ni God. Kasi parang nagiging malinaw na sa akin lahat na pagka paparating ka na pala at nandung malapit-lapit ka na kay Jesus, may humahatak sa'yo tagang pababa. Diba? So, ayun, talagang, inopen ko rin to kay Mami. Medyo nasasaktan talaga ako sa mga pangyayari. So, naiiyak din si Mami kasi member din siya sa Soldiers of Christ noon eh. Kaya sabi sa akin ni Mami, nasa sa akin daw yun. Kung ano ba talagang faith ko, ano ba talagang mas matimbang sa puso ko. I told my mother na, Ma, sigad talaga yung nauuna dito sa puso ko. Pagka talaga na about kay God, parang malinis yung puso ko na magaan, na hindi na ako mangangamba, yung ganon. Pero tama rin na sigad ang piliin ko. Kasi hindi ko naman mararating ko na magkakaroon ako ng mga anak, na magkakaroon ako ng asawa. As in, hindi ko ni-expect lahat ng pangyayari, pero ito pala yung binigay sa akin ni God. O ngayon, housewife ako. Nag-aaral yung panganay ko, hatid sundo din sa school. Pero, ang worth it doon, kahit housewife ako, naglilingkod din ako sa simbahan. Yun, di ba guys? So, God is good all the time. Pinili po si God. Yun po ang pinakamahalaga sa akin. Dahil po sa Kanya, nandito pa rin po ako. Amen. At ito pa po ang huling aking sasabihin guys. Okay lang kahit pagtawanan niyo na po ako dahil naglilingkod ako kay God. Okay lang kahit i-chismis ako dahil naglilingkod ako kay God. Okay lang kahit siraan niyo ko dahil naglilingkod ako kay God. Okay lang yun. Alam mo ko bakit? Mahalaga, ligtas ako sa Panginoong Jesus. Hindi ako sa makadiyos ha. Pero alam ko kasi yung tama eh. Oo, sabihin mo, mabait ako. Hindi ako sa sumusunod sa matatanda. Pero kasi ako ang experience ko since birth, ang kinalakihan ko talaga, puro matatanda na nasa paligid ko. Kaibigan ni Mami, kaibigan ko rin. Ayun. Lahat na nakakasalamuha ko, nakakausap ko, puro matatanda. Kaya parang na rin sa akin yun. Diba? So, si God pa rin pipiliin ko si God. Amen.